Magandang gabi sa iyo, Sir Pipi, at sa lahat po ng iyong mga tagapakinig. Nais ko lang din po sanang magbahagi ng kwentong nalalaman ko. Bali na lamang ko po ito mula sa aking lolo Ben. Ayon po kasi sa kanya, may pangyayari noon na naganap sa kanilang probinsya, partikular na sa kanilang nayon, na talagang ikinagimbal ng mga tao noon. Nung mga panahong iyon ay bata pa si Lolo Ben. Mga 10 taong gulang daw siya noon. May isa silang kanayon na pinaghihinalaan nilang aswang, at ito ay si Berta. Ayon sa mga taga sa kanila, dayo lang sa kanilang lugar si Berta at hindi tiyak kung saang lugar talaga ito nagmula. May mga nagsasabi na nakikita nila si Berta na umaakyat sa bahay ng kanilang mga kanayon tuwing gabi. At ang bawat maakyatan nito na bahay ay nagkakasakit ang mga naninirahan doon. Ayon naman sa iba, marunong ding mangkulam ni Berta. Kung kaya, ilag silang lahat dito. Pero nang marami na sa kanilang mga kanayon ang nagkasakit at namatay, ay nagpasya na silang sugurin ito sa bahay para papanagutin sa kanyang mga ginawa. Dala ang kanilang mga itak at matutulis na kawayan, ay kanilang sinugod ang bahay nito at sinunog. Itinali din nila si Berta sa isang malaking puno na naroon malapit sa bahay nito, at pagkatapos ay sinunog din. Sabi ni Lolo, hindi naging madali para sa kanilang mga kanayon na mapatay si Berta. At habang nagliliyab ang katawan nito sa apoy, ay narinig pa nila itong sumigaw ng malakas at nagbanta. Sumumpa itong kanila silang pagpapayari na lahat sa kanyang pagbabalik. Nakakakilabot ang mga pangungusap na iyon ni Berta, habang ang iba naman sa kanilang mga kanayon, lalong-lalo na yung mga namatayan, ay lalo namang nagalit at kanila pang binato ng hawak nilang mga sibat si Berta. Nasaksiyan nilang lahat kung paano natupok sa apoy si Berta at namatay. Mula noon ay natigil na ang mga kababalagan sa kanilang nayon. Gayon din yung mga biglaang pagkakasakit at pagkamatay. Muling natahimik ang kanilang lugar. Bumalik sa dati ang kanilang pamumuhay na payapa at walang kinakatakutan. Pero makalipas ang 7 taon, ay muling nabulabog ang kanilang tahimik at payapang pamayanan, nang isa sa kanilang kanayon ang natagpuan na lang napatay, at hindi pang karaniwan ang pagkamatay nito, dahil mabilis na naagnas ang katawan ng kanilang kanayong iyon, at walang sino man ang makapagpaliwanag ng pangyayari, pagkat napaka-imposible talaga noon. Kahit ang matatanda sa kanilang nayon ay walang maibigay na paliwanag. Nung mga panahong ito ay binata na si Lolo Ben, at siya man ay may sariling pananaw sa nangyari. Malakas ang kutob niya na baka natutupad na yung sinabi ni Berta na siya ay magbabalik. Maghihiganti siya at uubusin silang lahat
Pero tinatawanan lang siya ng mga taong nakakarinig sa kanyang mga sinasabi. Pagkat paano daw mangyayari iyon? Gayong kitang-kita nilang lahat kung paano namatay at natupok si Berta sa apoy. Sa mga ganong pagkakataon ay tatalikod na lang si Lolo Ben at lalakad ng palayo. Siya na lang rin mismo ang umiiwas para hindi na humaba pa ang mga pagtatalo. Pero malakas talaga ang kutob niyang may kinalaman kay Berta ang mga nangyayari. Dahil lagi niya itong napapanaginipan, lalong-lalo na yung tagpong sumusumpa ito habang siya ay nasusunog sa apoy. Nakakakilabot talaga yung tagpong iyon. Parang malamig na hangin ang mga boses na iyon ni Berta na nanunood sa kanilang mga kalamnan. Isang gabi ay galing sila Lolo Ben sa bahay ng isa nilang kaibigan. Kasama niya noong mga oras na iyon ang kababata at pinsan niyang si Nitoy. Nang kapwa silang nagulat nang humarang sa daraanan nila ang isa nilang kanayon na si Berong. Halos kaidaran lang rin nila ito. At sa unang pagkakakita pa lang nila dito ay may napansin na kagad silang kakaiba. Lalong-lalo na yung mga ikinikilos nito na parang lasing na sumusuray gayong hindi naman ito umiinom. At may mga hiwa ito sa kanyang magkaabilang pisngi at puting lahat ang kanyang mga mata. At parang nabubulok ang kanyang mga ngipin. Nang iangat nito ang kanyang braso, ay napansin din nilang tadtad iyon ng sugat. At nang mapansin nilang lalapit na ito sa kanila, ay nagmamadali na silang tumakbong pabalik. At nang lingunin nila ito, ay napansin nilang sinusundan pala sila. Kaya mas nagmadali pa silang dalawa. Bumalik sila sa bahay ng kanilang kaibigan at nakiusap na doon na lang sila magpapalipas ng gabi. Nang sumunod na araw ay nabalitaan na lang nilang nawawala si Berong ayon sa mga magulang at kapatid nito. Hindi raw ito umuwi sa kanila nung nagdaang gabi. Sinabi nila Lolo Ben sa kanila na nakita nila si Berong at para itong sinapian. Kanila pa ngang inilarawan na magpinsan ang itsura nito sa kanila. Pero sa halip na sila ay paniwalaan ng mga ito, ay kanila pa silang pinagtawanan. Nagkasundo ang mga kanayo nila na hanapin si Berong at baka naligaw lang umano sa gubat dahil naengkanto. Uso din kasi ng mga panahong iyon sa kanila yung mga naiengkanto at hindi na nakakauwi pa. Habang naghahanap ang marami sa kanilang mga kanayon kay Berong, si Aling Marta naman ang sunod na nagbalita na nawawala rin ang kanyang anak na dalagita. Kaya nagkaroon sila ng haka-haka na baka naman nagtana na yung dalawa, pagkat madalas nilang makita na magkasama ang mga ito. At hindi rin naman lingid sa mga taga sa kanila na may gusto si Berong sa anak ni Aling Marta. Magkaganon pa man, ay hinanap pa rin nila sila. Nang mga bandang hapon na, ay nagimbal silang lahat nang kanilang makita ang bangkay ni Berong sa kakahuyan. At tulad nung nauna, ay ganon rin
ang itsura ng bangkay nito. Naaagdas na iyon at halos wala na ang mga laman loob nito. Na matindi rin ang pagkakadisporma ng kanyang katawan, lalong-lalo na yung kanyang mga daliri sa kamay at paa. Nangilabot ang lahat ng nakakita sa bangkay na iyon ni Berong. Wala silang anumang ideya kung sino o ano ba talaga ang may gawa noon. Habang si Lolo Ben naman ay patuloy na naniniwala noong mga oras na iyon na may kinalaman kay Berta ang mga nangyayaring iyon sa kanilang nayon. Ipinagpatuloy pa nila yung paghahanap sa anak na dalagita ni Aling Marta. Habang yung iba naman ay dinala na yung bangkay ni Berong. Sila Lolo Ben naman ay umuwi na. Sumama siya sa kanyang pinsan at nagpasyang doon na muna makitulog. Madalas naman kasi siyang nakikitulog sa bahay ng mga ito. Magkasundo kasi silang magpinsan. Bukod kasi sa pagiging magkamag-anak, ay itinuturing na rin nilang isa't isa bilang matalik na magkaibigan. Papadilim na bago pa nila marating ang bahay ng pinsan ni Lolo Ben. Pagpasok nila ng bahay, ay dumiretso kaagad sila sa may kusina upang uminom ng tubig, pagkat uhaw na uhaw sila sa mahabang nilakad. Pero nalaman nilang wala palang laman na tubig ang banga, kung kaya naisipan nilang mag-igib na muna. Bitbit ang mga galon, ay nagpunta sila sa kanilang bubon. Yan yung tawag na igiban nila ng tubig na ginagawa malapit sa may batis. Nang malapit na sila doon, ay bigla na lang silang natigilan nang may napansin silang mayroong tao doon. Nakaupo ito sa gilid ng igiban na nakatalikod sa kanila. At nang mapansin sila nito, ay biglang lumingon, kung kaya nalaman nila kung sino ito. Anak iyon ni Aling Marta. At tulad ni Berong bago namatay, ay ganun din ang itsura nito. Marami siyang sugat sa kanyang muka na tila ba hindi kinakaya ng balat ang init na nagmumula sa loob at napupunit ang mga ito. At putiring lahat ng kanyang mga mata. Nakakaiba din ang kanyang ikinikilos. Nang dahan-dahan na itong tumayo, ay naitapon nilang magpinsan ang kanilang mga dalang galon at agad na napatakbo. Napasigaw sila at humingi ng saklolo. Maya-maya ay nariyan na rin ang mga kapatid ng pinsan ni Lolo kasama ang kanilang mga magulang at may hawak na itak. Pero nang usisain sila ng mga ito, ay nakapagtatakang nawala na sa kanilang likuran ang anak na iyon ni Aling Marta. Sinabi nila Lolo Ben ang kanilang nakita. Ipinaliwanag din niya ang kanyang naiisip tungkol sa nangyayari sa kanilang nayon. Hinala niya, nagpapasalin-salin yung masamang espiritu ni Berta sa kanilang mga kanayon, na kapag nagawa na nitong lumipat, ay namamatay yung taong pinanggalingan. Sinabi ni Lolo Ben sa kanila na malamang ay iyon na yung sinasabing sumpa ni Berta. Yun yung kanyang paraan para makapagiganti at ubusin sila. At nagsalita na rin ang tsuy ni Lolo Ben at sinabing maaaring ang tama ang naiisip niya, sapagkat yung kanayo nila na unang namatay ay may diferensya
sa pag-iisip na madalas nakikitang naglalaro doon sa dating tinirikan ng bahay ni Berta, na malamang ay may nagawa ito upang mabuhay ang sumpa at siya ang unang sinaniban. At si Berong ay madalas namang dumaraan doon sa tuwing ito ay nagsusuga ng kanilang alagang kalabaw. Kung kaya ito naman ang sunod na nahawaan. Pero ang malaking tanong para sa kanila noong mga sandaling iyon ay kung paano nila mapipigilan ang sumpa. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung paano. Kaya ang maaari lang nilang gawin ay ang mag-ingat. Nang matutulog na sila Lolo Ben, ay nag-usap silang magpinsan. Nagkwentuhan pa muna sila pagkat kapwa pa hindi dalawin ng antok. Sa kanilang pag-uusap ay nabanggit ng pinsan ni Lolo na ayaw niyang matulad sa kanilang mga kanayon. Kaya kapag dumating yung pagkakataon na siya na ang mahawaan, ay wag daw magdalawang isip si Lolo na siya ay patay na lang. Bigla namang nalungkot si Lolo at sinaway ang kanyang pinsan na huwag magsabi ng mga ganong bagay pagkat hindi umano maganda. Nang sumunod na araw, mabilis na kumalat ang balita na natagpuan na ang anak ni Aling Marta. Ngunit patay na ito. At tulad ng mga nauna ay ganon din ang nangyari sa kanyang bangkay. Pero ang masaklap ay nanay naman ng dalagita ang siyang nawawala. Kaya nagtulong-tulong sila. Hinahanap din nila si Aling Marta na hindi naman sang-ayon sila Lolo Ben sa ginagawa nilang iyon. Dahil mas delikado at lalo lang mapapadali ang paglipat noon sa panibagong katawan. Pero dahil sa pagpupumilit ng kanilang mga kanayon, ay wala din silang nagawa. Bali 3 grupo silang lahat na naghahanap. Halos magalugad na nila yung buong kagubatan ay hindi pa rin nila makita si Aling Marta. Kung kaya, kinutuban ng hindi maganda si Lolo Ben. Malakas ang paniniwala niyang nasa nayon lang nila ito nagtatago, na maaaring ang nasa mga silong lang ng bahay o di kaya naman ay nagmamasid lamang sa pinagkukublihan nito at naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Kaya niyaya niya ang kanyang pinsan at 2 pa nilang kaibigan na bumalik na sa kanilang nayon. Kailangan nila itong makita bago pa makapambiktima at makalipat sa panibagong katawan. At hindi nagkamali ng akala si Lolo Ben, pagkat nakita nila itong nasa bubungan ng kanilang kanayon at tila nag-aabang. Ngunit nagulat silang magkakaibigan nang bigla na lang itong lumundag at nakita ni Lolo na ang masusunggaban ay ang kanyang pinsan. Kaya ibinigay na lang niya ang kanyang katawan at ito ay binangga. Kung kaya, kamay niya ang siyang nahawakan ni Aling Marta. Nakakatakot ang itsura nito, na walang tigil sa kakabuka ng kanyang bibig at tila wala sa sarili. At ang mata nitong namumuti ay bigla na lang naging kulay pula. At napahiyaw si Lolo Ben dahil sa sakit. At nakita ng kanyang mga kasama na dahan-dahang naaagdas na ang katawan ni Aling Marta habang lumilipat iyon sa katawan ni Lolo Ben. At unti-unti nang binabalot ang kanyang buong braso,
paakyat sa kanyang siko. Mabilis na kumilos ang pinsan ni Lolo at walang sabi-sabing tinaga siya nito. Napasigaw si Lolo Ben nang kanyang maramdaman niyon. Isang taga pa ang muli niyang naramdaman at tuluyan na iyong nalaglag. Patay na bumagsak si Aling Marta sa lupa. Natumba din si Lolo Ben at hawak ang kanyang putol na braso. Napansin nilang sabay na naagnas at nanigas ang katawan ni Aling Marta at yung kaputol ng braso ni Lolo Ben. At yun pala ang dahilan kung bakit si Lolo ay binansagan ng siputol. Mula noon ay natigil na ang sumpa ni Berta at muling pumayapa ang nayo nila. Nakasabay ng pagkakaputol ng braso ni Lolo ay naputol din ang sumpa. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. At ganun din po sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako nga po pala si Edgar. At may ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. At ito pong ibabahagi ko sa inyo ay totoong nangyari. Karanasan po ito ng tiyuhin ko na si Uncle Tando. Matagal nang nangyari ito, pero sariwa pa rin sa kanyang alaala ang lahat. Kwento niya, naimbitahan siya minsan ng isa niyang kumpare sa isang handaan. Ika-7 taong kaarawan kasi ng panganay na anak nito at ito ay taga-kabilang bayan. Kwento niya, napasarap siya sa pakikipag-inuman. Kung kaya ginabi na siya ng uwi. Inalok pa nga siya noon ng kanyang kumpare na doon na lang muna matulog sa kanila. Pero tumanggi si Uncle. Kaya bitbit ang kanyang flashlight ay naglakad siya pa uwi sa kanila. Nang mag-iisang kilometro na ang nalalakad niya mula doon sa bahay ng kanyang kumpare, ay bigla na lang gumuhit ang isang napakatalim na kidlat sa kalangitan at dumagundong ang malakas na kulog. Bigla na lang sumama ang panahon. Pero nung mga oras na yon ay hindi pa bumubuhos ang ulan doon sa puok kung nasaan siya. Kaya nagmadali si Uncle hanggang sa bigla siyang napahinto dahil napansin niya na hindi niya yata nadaanan yung malaking puno ng balete. Kaya nagtaka siya. Inilawan at pinagmasdan niya ang kanyang paligid at naisip niyang tama naman ang kanyang dinaanan. At muli na namang gumuhit ang kidlat at nasundan ng malakas na kulog. Kaya nagpatuloy na siya. Inisip na lang niya na baka nadaanan na niya yung malaking puno at hindi lang niya siguro napansin kanina. Makaraan ng ilang minuto pang paglalakad ay napahinto muli siya dahil bumungad sa kanya ang mga nitso at mga krus na tanda. Kaya dahan-dahan niyang iginala ang kanyang paningin. Bigla siyang kinilabutan. Laking pagtataka niya kung bakit naroon na siya sa sementeryo. At nang tatalikod na siya upang bumalik, ay nagulat siya ng tamaan ng liwanag ng kanyang flashlight ang makapal na halamanan at nagtataas ang mga talahib. Bakit nawala na yung daan? Naitanong niya sa kanyang sarili na sandaling panahon pa lamang ang nakakalipas at kakadaan pa lamang niya doon. Dito na siya nagsimulang kutuban ng hindi maganda. Hindi siya kumilos sa kanyang kinatatayuan at hinawakan na ang kanyang itak. At nang may narinig siyang mga kaluskos,
ay agad na niya iyong binunot. Hindi niya inalis ang kanyang pagkakatitig doon sa pinanggagalingan ng tunog. Inihanda niya ang kanyang sarili. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak. Biglang tumigil ang mga pagkaluskos. Maya-maya ay may nakita siyang unti-unting lumalabas doon sa may nicho. Napakunot noo siya at sinipat na mabuti kung ano iyon. Hanggang sa tuluyan na iyong makalabas. At kitang-kita niya ang isang balbal na aswang na lumabas mula roon sa nicho. Agad niyang sinigawan ito at nagpanggap na kaanak niya yung bagong libing doon. Itinaga niya ng makailang beses ang hawak na itak sa lupa at takmang susugurin yung aswang, na nang makita naman siya ay mabilis na itong kumaripas ng takbo at tumakas. Napabuntong hininga siya ng malalim at nakahinga ng maluwag. Nang gumana ang naisip niyang parang iyon. Paliwanag sa akin ni Angkol, kahit kasi aswang ang mga ito, ay nakakaramdam pa rin sila ng tinatawag na guilt sa kanilang mga sarili. Kaya nang magpanggap siya na kaanak yung bangkay na nilalantakan ng balbal, ay mas pinili nitong tumakas kesa ang sugurin siya. Pero kung hindi niya yon ginawa, may posibilidad na lumaban ito. Kahit pa sabihing mga patay lang ang kanilang kinakain. Dahil sa pang-aabala niya at pagpigil sa ginagawa nitong pagkain. Naramdaman kasi nito ang kanyang presensya kung kaya tumigil at lumabas ng nicho. At matapos iyon ay biglang nagbago ang paligid. Nang lingunin niya ang kanyang likuran, ay naroon na at nakita niyang muli yung daan. Na napailing na lamang si Angkol at nasabing bakit hindi daw niya kaagad nakita iyon kanina. Na iniisip pa rin niyang normal lang ang lahat at namamalikmata lamang siya. Ibinalik niya ang kanyang itak sa lalagyan nito at kanya na sanang tatahakin yung daan na iyon para makabalik sa tamang daan para makauwi na sa kanila, ay bigla na lang may sumulpot na liwanag sa kanyang harapan na mga 2 dipa lamang ang layo mula sa kanya, at may narinig siyang tinig. Boses iyon ng isang dalaga at narinig niyang nagpasalamat ito sa kanya. At doon na naunawaan ni Angkol ang lahat ng kanyang mga naranasang kababalagan nung gabing iyon. Matapos ang mga pangungusap na nagmula sa liwanag, ay bigla na rin iyong naglaho. Umuwi na si Angkol at kanya namang narating ng payapa ang bahay nila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Nick at may nais din po akong ibahaging kwento sa inyo. Matagal na po itong nangyari. Naganap po ito sa unang trabaho ko. Napasok po kasi ako noon bilang isang gwardiya. Ito po ang pinakauna kong naging trabaho at nadistino po ako sa isang sikat at kilalang mall sa amin. Panggabi ang schedule ko at kasama sa trabaho ko ang mag-inspeksyon at mag-ikot tuwing gabi. Ilang beses ko itong ginagawa ng paulit-ulit habang naka-duty ako. Nung mga unang buwan ko sa aking trabaho ay naging maayos naman po ang lahat, maliban sa ilang mga di pangkaraniwang pangyayari tulad ng mga pagpaparamdam, at kung minsan naman ay nakaririnig din ako ng mga nakakakilabot na tunog, tulad na lamang ng iyak ng isang sanggol
Kung minsan naman, mga boses na nagsasalita. Madalas ako noong makarinig ng tinig ng isang babaeng humingi din ng tulong dun sa may CR. Pero hindi ko na lang iyon pinapansin. Kunwari ay wala akong naririnig. Pero ang pinakamatindi kong naranasan ay doon sa may parking area. Magdadalawang buwan na ako noon sa trabaho. Nang minsang mag-ikot ako muli at napadako ako sa may parking lot. May ilang mga sasakyang naroon. Di ko rin alam kung bakit may mga sasakyan na naroon noong mga oras na yon. Madaling araw na noon at wala akong ideya kung sino ang mga nagmamay-ari noon. Pero mabibilang lamang sa daliri ang mga naroon ng pagkakataon na yon. Nagsimula akong mag-ikot sa mga sasakyan na nakaparada doon. Dahan-dahan lang akong naglalakad. Naging maingat ako dahil yan ang lagi kong sinasabi sa aking sarili, para kung sakali mang may masamang loob na naroon ay hindi agad ito maaalerto at ako ang abangan. Kaya laging ganon ang aking ginagawa. Maingat akong nag-iinspeksyon hanggang sa may narinig akong ingay doon sa may kabilang sasakyan. Bali may isa pang sasakyan sa pagitan ng kasalukuyang kong iniinspeksyon noon. Dahil sa narinig kong tunog na yon, kung kaya mabilis po akong napayuko at nagkubli sa may sasakyan. Dahan-dahan akong sumilip at nabigla ako sa akin pong naaninagan. Nakabukas yung likod na bahagi ng sasakyan at naroon ang isang nilalang na abalang-abala sa ginagawa niyang paglantak sa kanyang hawak-hawak. Para iyong tubo na kanyang pinapangos. Dahil sa takot, ay nagpasya akong umalis na lang at wag na iyong sitayin pa. Dahil alam kong hindi iyon pangkaraniwan tao, isa iyong aswang. Kaya maingat akong naglakad palayo. Nang pauwi na ako matapos ang aking duty, ay naisipan kong dumaan doon sa may parking lot. At naabutan ko doon ang isang utility at isang bisor. Pinapalinis niya yung mga dugong nagkalat doon at sinasabi niyang malamang ay siya nag-deliver umano iyon ng karne para sa supermarket. Hindi na lang po ako umimik dahil ayokong madamay, pagkat malakas ang kutob kong yung bisor yung nakita ko ng madaling araw na yon. Siya ang aswang. Pinag-isipan kong mabuti kung ano ang dapat kong gawin, hanggang sa nagpasya ako mag-report sa aming opisina. At nakiusap na kung maaari ay kanila na lang akong ilipat at idestino sa iba. Bagay na pinayagan naman nila, kung kaya natuwa ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kamusta po kayo, Sir PB? Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoo pong nangyari. Pero ito po ay karanasan ng isa sa mga kapatid na lalaki ng nanay ko. Ang kapatid po kasi ng nanay ko ay palabarkada. Madalas itong wala sa kanilang bahay at kung kani-kanino nakikituloy na kaibigan. At bata pa lamang ay mabisyo na ito. Sa mura niyang edad habang nasa elementarya ay natuto na po itong manigarilyo. At nang magbinata ay nahilig na ito sa pag-inom ng alak. At itong nag-iisang sakit ng ulo ng kanilang mga magulang. Minsan, nagulat na lang sila nanay nang makarating sa kanilang balita ukol sa kanilang kapatid na napaaway umano ito. Bali iyon ang unang pagkakataon na nangyari iyon. Dahil kahit mabisyo ito, ay hindi naman mahilig makipag-away, pagkat pala kaibigan ang kanilang kapatid. At nalaman nilang kasalukuyan itong nagpapagaling sa bahay ng isa niyang kaibigan. Marami umanong tinamong sugat ang kanilang kapatid. Kaya kaagad nila itong pinuntahan
sa sinasabing bahay ng kaibigan nito para sunduin. At nang sa ganon ay maiuwi na sa bahay at doon alagaan. Pero nang makausap na nila ito ay biglang nagbago ang lahat ng kanilang mga plano. Sabi nito sa kanila, hindi pa siya maaaring umalis doon. At kahit sila ay hindi ligtas na umalis. Nagtaka naman sila kung bakit. Kung kaya tinanong nila ito sa kung ano ang dahilan kung bakit hindi sila maaaring umalis doon. Ipinaliwanag dito sa kanila na hindi pala karaniwang tao ang kanilang nakasagupa, kundi grupo ng mga aswang. 3 aswang ang tumambang sa kanilang magkakaibigan at nasugatan niya ang isa sa mga ito. Natapyas niya ang isang tenga ng aswang na umatake sa kanya. Kung kaya yun umano ang dahilan kung bakit hindi pa sila maaaring umalis sa lugar na yon. Dahil malakas ang kanilang putok na nakaabang ng mga ito para gumanti. Luba umanong delikado para sa kanilang lahat na maglakbay ng mga oras na yon. Kaya tinanong siya nila nanay kung ano ang marapat nilang gawin. Sinabi nito sa kanila na maghintay pagkat darating na yung tiyuhin ng kanilang kaibigan na isang manggagamot at antingero. At makalipas nga ang ilang oras ay dumating na nga ito at kaagad silang tinuruan sa mga dapat nilang gawin para malabanan yung mga aswang. Pero nagsisimula pa lamang sila ay narinig na nila yung mga malalakas na ingay sa labas ng bahay at nagulat sila sa kanilang nakita nang sumilip sila sa may siwang ng bintana. Pagkat napakarami ng mga naroon sa labas na bukod sa nakakatakot nilang anyo at kilos ay may mga hawak pang itak at lubhang marami ang kanilang bilang. Parang sumugod yata doon ang isang nayo ng mga aswang. Naisip kaagad nilang wala silang tsansang manalo. Kung kaya minabuti na lang nilang protektahan ang kanilang mga sarili sa loob ng bahay. At sa taglay na kaalaman noon tsuy ng kaibigan ng kapatid ni nanay, ay nagawa nitong malagyan ng matibay na depensa laban sa mga aswang na nagnanais pumasok ng bahay. Nilagyan nila ng abo at asin ang palibot ng bahay at saka inorasyonan ng manggagamot. Dahilan para hindi tuluyang makalapit yung mga aswang. At para ba silang napapaso kung kaya hindi talaga nila magawang makalapit. Nabalot ng takot at tensyon ang buong bahay. Si nanay nga ay panay daw ang usal niya noong mga sandaling iyon ng mga panalangin. Dahil nagwawala ang mga magkakamag-anak na aswang sa labas. At gusto talagang makaganti sa kanyang kapatid at sa mga kasama nito. Hanggang sa may inilabas na isang kalapate yung manggagamot. May inilagay siyang binilot na papel na naglalaman ng mensahe at kanya itong pinalipad. Nang sumilip silang muli sa labas ay naroon pa rin yung magkakamag-anak at tila nag-aabang pa rin ng tamang pagkakataon upang lumusog. Hindi maganda yung sitwasyon na kanilang kinakaharap. Lumipas pa ang halos 2 oras nang muli silang makarinig ng mga malalakas na ingay doon sa labas. Pagsilip nila, sa wakas ay dumating na ang kanilang saklolo. Angkan sa angkan na ang magiging labanan. Nakita nila na may panibagong grupong dumating. At ito ay yung mga kamag-anak naman ng manggagamot. Nung pagkakataong iyon ay kanila nang binuksan yung bahay at lumabas na rin ito kasama ng kanyang pamangkin. Habang nanatili lang naman sila nanay at kanyang kapatid doon sa loob. Dahil sa mahina pa ito at hindi pa kayang lumaban. Pero hindi naman nagkaroon ng matinding sagupaan. Dahil kusa na ring umiwas yung mga aswang. Nang makita nilang kakainin lang sila ng buo
ng kabilang grupo. Nagsipulasan ang mga ito at nagmamadaling tumakas sa magkakaibang direksyon. Nang sumunod na araw ay doon pa lamang nakauwi sila nanay at kanyang kapatid sa kanilang bahay. Nagpasya ang kanilang mga magulang na lumipat na lang ng tahanan para maiiwas ang kanilang kapatid sa malaking gulo. Nang nasa bago na silang tirahan ay pinakita pa ng kapatid ni nanay yung tenga na kanyang natapyas mula doon sa aswang. Inilagay niya iyon sa isang garapon. Ipinag-utos naman ni nanay dito na ibaon iyon sa lupa at tuluyan ng kalimutan ang mga nangyari. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.